Ayan. So, ang nilalagay ni Lord sa heart ko talaga na i-message talaga ngayon is eto po. Ayan. You need to prepare. Ayan. So, yan ang maano talaga nitong mga nakaraan. And ang binigay sa akin na verse ni Lord is yung Matthew 25, 1 to 13. Basahin ko lang sa Tagalog. Sabi dito, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may 2 ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi, nang may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Verse 8, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na kasi ang mga ilawan namin. Verse 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Habang binabasa ko to, naisip ko, matatalino talaga sila. Ayan. And verse 10, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili sila ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Verse 11, pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Kaya sabi sa verse 13, pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Dito sa verse na to, makikita nyo yung kahalagahan, di ba? Ng pagpe-prepare o paghahanda. Isipin nyo maigi, dahil hindi lang nakapag-prepare at hindi nakapaghanda yung 5 foolish virgin, ano nangyari? Hindi sila nakasama saan? Sa kasalan. And that is the importance, 'di ba? Ng ng pagpapahalaga natin sa preparation, 'di ba? For example nga lang sa karera, 'di ba? Mahalaga yung salitang ready. Kasi pag nag-go agad, ay wala pa, 'di ba? Napakahalaga nung ready, set, go, 'di ba? Kaya minsan tayo pag nagi-games nga rin tayo sa sa youth fellowship, hindi pa ready, wait lang. 'Di ba? Parang pinapa-rewind pa. 'Di ba? And sa naman itong 31 na natin natuklasan natin na yung pala salitang handa, 'di ba? Galing yan sa word na paghahanda. Na halimbawa kapag may bisita ba, handa ka, may papakain ka ba? So yun yung mga sample na mga paghahanda. And alam nyo, sabi nga dyan, the biblical approach to the future involves prayer and preparation. Sabi, more than prediction and planning. Kagaya nga po ngayon, di ba, na sumabak tayo ngayon sa bagong taon, 2024 na to. Ngayon, marami sa atin ang nagtatanong, ano ang meron sa 2024? Ano ang mga mangyayari sa akin ngayong 2024? And sana, I wish, di ba? I pray, sana naman hindi na tayo kumukonsulta sa mga horoscope, kay Madam Auring, kung kani-kaninong madam, di ba? Para malaman kung sino ang di ba? Tawag doon, hulaan nyo nga po kung magkaka-boyfriend ako this year. Ayan, hulaan nyo nga po kung ano mangyayari ko sa buhay ko this year. Di ba? So sana po, sabi nga po, prayer and preparation instead na prediction and planning. And alam nyo, kahit sa personal life, next natin, sa personal life, sa church, 'di ba? O sa coming ng Panginoon, napakahalaga ang preparation. Sabihin nyo nga preparation. Sabihin nyo maging handa. Ayan. Parang ganito, for example, sa mga nagsusurf. Mga nagsusurf ba pinaplano talaga nila yung wave na darating sa kanila? Hindi, di ba? Ang ginagawa ng mga surfers don't plan waves. They prepare to ride them when they roll in. Ang ginagawa nila, naghahanda lang sila para kapag may wave na, di ba, alam nila yung mga yung ang tawag doon, yung moves na gagawin nila. Di ba? Kaya tayo, ganun din tayo. Sabi, we don't plan the future.
much of what happens to us is beyond our control. What we can do is prepare to deal with it when it rolls in. Pero, syempre, do not hear what I am not saying. Ibig sabihin kasi nito, mag-prepare tayo sa kung ano man yung ibibigay o gagawin ng Panginoon sa atin. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na wag naman kayong magplano. Kasi di ba may kasabihan din tayo na when we fail to plan, we plan to fail. Di ba? Kapag hindi naman kasi tayo nagplano, mag-fail tayo, di ba? And sabi nga, personally, we don't plan much of what happens to us. Tama ba? Or to members of our family. Pero yan, syempre, nire-rebuke natin yan. An illness, an accident, a death, a crisis, we don't plan this. Pero di ba, tayo nga, meron tayong kapangyarihan at kakayahan na hanggat maaari, ma-cancel yan, o kaya mapigilan, di ba? For example, yung illness na lang paano mapipigil yan? Di ba? Kumain ka ng maayos, di ba? Kumain ka ng wastong pagkain, mag-exercise, di ba? Mamuhay ng tama, di ba? Tapos yung aksidente, mag-ingat kang mabuti, huwag kang magmabilis sa pagdadrive, di ba? Naintindihan? Huwag kang pupunta sa delikadong lugar, huwag kang magse-selfie sa bundok, di ba? Na alam mo namang may bangin, ganon. Di ba? O kaya naman a death. Yung death naman, hanggat maaari, yung iba, para ma-pending, di ba? Inaalagaan ng sarili, nagpapabatak, hindi pala kasama sa sa mukha lang yun. Di ba? Kumbaga yun. Tapos sa crisis naman, yan yung mga sample ng nagpe-prepare sila. Kaya yung iba, di ba, mahilig mag-save, di ba? Na kasi kapag dumating tong ganito. And ako naman, yung patungkol naman sa savings, tayo dyan? Balanse naman tayo dyan. Hindi naman porket Christian ka na and alam natin yung pag-iimpok sa langit, hindi na tayo magsisave. Kasi what if naman, di ba? For example, mag-announce si Ate Mer na, sa April, dito tayo pupunta. Ang kahalagahan ng savings dyan, yun na yung araw na mag-yearn camp tayo o mag-youth camp tayo, may dudukutin ka. Di ba? Hindi ka mangangaroling sa buwan ng April. Di ba? Kaya yun yung parang kumbaga napakahalaga doon, di ba? Sa bagay na yon. Kaya dapat may mga pagbabalanse pa rin tayo sa bagay-bagay. And sabi nga dito, ang mundo daw, typical approaches to the future used to involve prediction and planning. Parang naiisip kasi nila, for example, sa company na to, tingin nyo, ilan ang magiging customer natin, ilan ang i-release na na items natin to sa ganito. May prediction sila na tinatawag and planning, di ba? Pero tayong mga Kristiyano, ito ang ginagawa natin, praying and preparing. Di ba? Hindi ka lang basta plano ng plano, kundi nagtatanong ka sa Panginoon, kinakausap mo siya, Lord, anong gagawin mo sa akin sa taon na ito? Anong gusto mong ipagawa? Then, magpe-prepare tayo. Amen? Naintindihan? Kaya nga, this month, I encourage every one of you na makapag-participate sa prayer and fasting natin. Ako, naka 3 days na ako, di ba? Magmula nung Wednesday hanggang Friday, fasting, water lang yung, liquid lang. Tapos, gusto ko nga siya, by faith, na madiretso hanggang 21 days. Pero syempre, may mga variety yon. May mga gagawin akong Daniel fast, yan, tapos may liquid fast, tapos may OMAD, ganyan, 1 meal a day. Kasi hindi ko pa kaya na yung talagang walang kainin buong 21 days. Pero yun nga, sana bawat isa sa inyo, di ba? Kumbaga, lalong-lalo na kung alam nyo, di ba, sa sarili nyo, or the Spirit is calling you na mag-fasting, di ba? Huwag kayong dalawang isip na gawin. Kasi marami. Sabi nga ni Vlad Sobchuk, kapag daw nagpe-prayer and fasting siya, after na-excite talaga daw siya sa mga ginagawa ng Panginoon. Meron daw talagang kakaiba. May mga blessing and breakthrough siyang natatanggap. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, participate tayo. Ayan. And sabi nga, throughout the Bible, we see God's desire for people to pray and prepare for the Lord's intervention. Sabi nga, the Bible doesn't say much positively about people making plans and then offering them to God for a divine blessing. Di ba? Hindi ka naman makakakita ng ganon na, Lord, ito plano ko sige nga, pa-check. Di ba? Wala kang ganon na mababasa. Sabi dito sa Proverbs 16 verse 9, the human mind plans the way, but the Lord directs the steps. Kaya minsan, may mga plano na ginagawa ang tao, pero ang Diyos pa rin
ang nasusunod. Tama po ba? Kaya sabi nga daw, kung gusto mo daw mapatawa ang Diyos, i-present mo daw yung plano mo sa Kanya. 'Di ba? Kasi sabi nga dyan, if you want to make God laugh, tell God your plans. Na minsan, natatawa na lang daw si Lord sa mga pagpaplano mo kasi walang-wala sa plano niya, 'di ba? Kaya minsan, 'di ba, lalong-lalo sa prayer natin na Lord, let your will be done, 'di ba? Not my will, but yours be done. Kasi ito rin yung karagdagang verse. Sa Proverbs 19 verse 21, the human mind may devise many plans, but it is the purpose of the Lord that will be established. Halimbawa, tayo ngayon, mag-aano tayo, paplantsa tayo ng mga plano natin for the whole year. Pero di ba minsan, inaano tayo ni Lord, parang dinedirect o ginaguide na, hindi, ito yung plano ko, ito yung gagawin ko. Di ba minsan may mga ganon, di ba, sa youth fellowship pa lang natin, hindi tayo pinag-outdoor ni Lord ngayon. Sinasabi ng Panginoon, ito yung gagawin natin, di ba? May mga ganon. Tapos minsan, may mga pinaplano tayo na mag-outdoor tayo, di ba? Biglang uulan. So may mga iba't ibang plano si Lord. At ang sample nga ng nakaranas ng ganyan ay si Abraham, di ba? For example, si Abraham nga, wala siyang di ba? Hindi niya na plano yung mga itinerary ba? Yung mga ganon niya, yung mga basta wala siyang nagawa, hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Panginoon. Basta nung sinabi ng Panginoon na may pagdadalhan ako sa iyo, ito ganyan sunod lang siya. And ganun din sa paglabas ng mga Israelita palabas ng Egypt, 'di ba? Hindi naman plano ng mga Israelita 'yon. Actually, plano talaga 'yon ng Diyos. 'Di ba? Hindi naman nila pinlanong sa gantong taon, sa gantong araw aalis tayo sa Egypt. 'Di ba? Kundi ang Diyos ang nagplano niyan. Sumunod lang sila at may ginamit siya. And kaya sabi ni John Baptist, sabi niya, prepare the way of the Lord. Hindi niyo mababasa, plan the way of the Lord. Kundi prepare. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, prepare. Pero itong maganda dyan, itong napakaganda dyan. Yung sabi nga ng Jeremiah 29:11-13, for surely I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope. Then when you call upon me and come and pray to me, I will hear you. When you search for me, you will find me, if you seek me with all your heart. Amen? Sabi mo sa katabi mo, si Lord may plano. Ayan. Diba? Praise God, si Lord may plano. May mga ganyan tayong, di ba, parang mga, yung, sa buhay, struggle. Lalong-lalo na yung mga nakikipagrelasyon, lalo kung babae ka, di ba? Parang kunwari, 20 years na kayo, 50 years na kayo, wala pa ring plano. I love you lang to ng I love you sa akin. Hindi man lang, niyayang magpakasal. Di ba? Pero salamat sa Panginoon kasi kahit ang mga tao walang plano sa'yo, si Lord may plano. Amen? Naipasok pa yun di ba? Si Lord may plano. Sabi mo sa sarili mo, may plano si Lord sa akin in Jesus' name. Yan. Kaya dito na tayo. Pasok na tayo sa lesson natin. What are the things you need to prepare? So may apat tayo na talagang ini-impress ni Lord sa heart ko and sa heart ng iyong lingkod na tingin ko message din ito sa atin. So, unahin na natin ano yung mga dapat na i-prepare natin, lalong-lalo na this year. Number 1, prepare for God's blessing. Yan. Palakpakan natin si Lord. Yan. Ako, alam ko, lahat yan gusto natin, di ba? Lahat tayo gusto yan. Di ba? Na yung blessing na galing sa Panginoon. Sino ba namang ayaw ng blessing, di ba? And kapag sinabing blessing, lahat talaga nagpupunyagi, lahat nakangiti pag sinabing blessing. And sabi nga ng 1 Corinthians 2:9, ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Di ba? Yung word dyan na inihanda, pinrepare niya yan para sa'yo. So, kinakailangan maging ready ka rin sa pagtanggap niya. And minsan nga kapag daw iniisip natin yung mga pagpapala na ibibigay ng Panginoon, alam nyo, hindi, kunwari, may naisip na kayo, pero hindi pa rin yun. Diba? Bakit? Kasi, far pa yung mga naiisip ng Panginoon. Diba? Kunwari, ang naisip mo lang, cellphone na di keypad, gusto pala ni Lord,
cellphone na may washing machine, di ba? Ibigay sa'yo. Di ba? Kumbaga, far talaga, as in far, yung gusto niyang ibigay sa'yo. Pero may lesson tayo when it comes sa blessing, sa pagpapala ng Panginoon. Kasi sabi naman ng James 4:2, hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Kaya dito sinasabi at pinupunto na oo, magpe-prepare ka. Pero at the same time, mag-pray ka. Humingi ka ng blessing kay Lord. Amen? Naalala niyo yung mga kwento natin tungkol sa langit? Yung ang laki-laki daw ng bodega ng langit, di ba? Tapos nakita lang nung dinala ni Jesus, na ang daming mga appliances doon, ang daming mga body parts, ang daming mga doon. Tapos sabi niya, but to Lord? Yun yung mga blessing na hindi pa kiniklaim ng mga anak ko, 'di ba, doon sa lupa. Kaya 'di ba parang dapat tayo doon sa bodega na 'yon, walang matira doon sa atin. Bakit? Kasi i-claim dapat natin lahat. Amen. 'Di ba? For example, kumain ka sa parang yung sa 'di ba? Nung kumain kami noon sa Popeyes noon, nung pagkakain namin sa Popeyes, maya binigyan kami ng yung card ng Landers, 'di ba? Na-expire na't lahat. Hindi ko na claim. Ayan, 'di ba? Kumbaga parang parang yung mga, 'di ba, may sinasabi, i-claim niyo po 'to sa takdang ganito, ganyan. O pag hindi mo na claim, wala, sayang naman, 'di ba? So ganun din sa blessing. May mga blessing kayo sa langit na dapat kiniklaim nyo sa pamamagitan ng pagpe-pray. 'Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, maging masipag ka ng mag-claim. Ayan. At ang mga sample na yan, halimbawa, ito nga, yan yung mga sample ng yan, kunwari, kotse. Yan, sinong ayaw ng kotse, di ba? Wow, di ba? Kumbaga, yan yung mga blessing ni Lord na dapat i-prepare mo yung sarili mo na malay mo, di ba, this year, magkaroon ka na ng ganyan. Di ba, yung pera, yung pananalapi. Sino bang ayaw niyan? Nag-uusap nga kami ni Ate Mer. Sabi, sa isip-isip ko, ba't kaya pag ganyan yung pinag-uusapan, napapangiti ka? Diba? Parang iniisip ko, parang hindi kami mukhang pera. Natutuwa lang kami. Diba? Diba? Tapos sunod naman, may experience sa atin dito, diba? In Jesus' name, ng mga bagong trabaho. Diba? Tapos makakapagtrabaho kayo sa mga magagandang lugar. Diba? O kaya naman, makaka-experience kayo ng promotion. Next natin, promotion. Tapos at the same time, baka may mga makaranas sa inyo this year, 'di ba? Nabigyan ni Lord ng bahay, 'di ba? Bahay sa yan, sa Portopino, sa mga enclave. Wow, so siya yung mga kapitbahay lang natin doon sa Southville, 'di ba? Sa Southville. Southville 3. Tapos this year din, ito, naniniwala tayo, sure na sure to, may mga gagraduate. Ay, teka, sure ba? Amen. Amen. Di ba? May mga gagraduate sa atin, di ba? At ilan kaya sa kanila ang may mga top 1? Di ba? Ilan kaya sa kanila ang top 25? 25 lang sa klase. Top, di ba? Tapos yung mga magko-cum laude dyan, di ba? Magna, ano pa tawag doon? Magna, yan, di ba? Suman sa balde, sumasampalataya. Di ba? So, yan, may mga makaka-experience ng ganyan. May mga mag-o-open na business this year, di ba? At baka maging successful pa yon. Amen? Naniniwala kayo na mararanasan nyo yan? Di ba? By faith in Jesus' name. Pero, makinig kayong maigi, ano ang preparation natin sa lahat ng mga yan? Di ba? Ito tinagalog ko na lang ha. Yan. Una, walk by faith, Taglish pala, not by sight. Una, to prepare you for God's blessing, kailangan mag-walk by faith ka nga and not by sight. Bakit? Kasi minsan, may mga pagkakataon na may pagpapala si Lord sa'yo, pero yung present situation mo, parang hindi naman, parang wala namang darating. Di ba? Pag naiisip mo yon, lagi mong itatak sa sarili mo, walk by faith, not by sight. Di ba? Akalain nyo, minsan may mga pagkakataong gano'n, di ba? Yung mga nananalo sa raffle, di ba? Yung parang pupunta lang sila doon sa lugar ng pagrarapulan nila. Di ba? Pag uwi nila, may kotse na pala sila. Di ba? May mga gano'n. Di ba? Yung pumunta lang sila sa Christmas party, pag uwi nila, hindi sila magkanda o gaga sa washing machine nila. May mga gano'n yon. Di ba? May mga sitwasyon sa buhay mo na parang ngayon, parang wala.
Di ba? Parang walang nangyayari. Pero walk by faith, not by sight. Bukas, nandyan na yan. Amen? Amen, di ba? Yung ngayon, nararamdaman mo, di ba? Parang, yung complain ka ng complain, murmur ka ng murmur. Murmur. Di ba? Diyan sa asawa mo, wala naman tayong bigas. Di ba? Di mo alam, bukas meron na. Di ba? Naintindihan? Kaya, di ba, napakahalaga sa Bible na maglakad sa pananampalataya. Huwag magrereklamo, maging thankful sa Panginoon. And also, sunod, purihin na agad si Lord sa blessing na paparating. Yan, amen? Kasi yan ang ugali dapat ng mga Kristiyano. Wala pa man din sa'yo, purihin mo na agad si Lord. Di ba? Lord, praise God sa 10,000 kung kailangan mo, di ba? Lord, praise God sa each 100, di ba? Lord, naniniwala kami sa aircon namin, parating na, di ba? Yung kids room, ganyan, di ba? Dapat pinagpapasalamatan mo na si Lord doon. And iayon sa Bible ang mindset. Ano ibig sabihin nito? Kasi minsan, may mga iba't iba tayong mindset, tulad ng poverty mindset. Nakakala mo, yung blessing na tatanggapin mo, yung parang yung kaya mo lang isipin. O kaya naman yung tinatawag na, ito lang kasi ang deserve ko. O kaya naman, ito lang naman ang kaya namin. 'Di ba? Pero alisin daw natin 'yan, 'di ba? Sabi ng ng mga preachers, ng mga pastors, 'di ba? Na mga narinig natin. And kahit sinasabi ng Bible, 'di ba? Kaya dapat yung mindset natin, baguhin natin 'yan na hindi kaya kong tanggapin 'yan, 'di ba? Kaya kong gawin 'yan, 'di ba? Through Jesus Christ. And sunod naman, maging humble palagi. Yan. So, ayan, kapag dumating na kayo sa punto na ikaw, summa cum laude ka na, di ba? Huwag kang yayabang. Humble pa rin palagi. Di ba? Kunwari, nung una, nakakakain ka ng ganito, ng ganyan. Di ba? Kapag ikaw ay nakarating na sa ganito at ganyan, di ba? Huwag kang yayabang na, yan lang ang ulam nyo. Ako, tingnan mo to. Di ba? Mga ganyan. Di ba? Dati, Lucky Me Pansit Canton ka lang, di ba? Gusto mo ngayon, talagang yung pansit na may mga gantot ganyan. Di ba? Dati, pansit Canton lang na tigte 10 pesos, tuwan-tuwa ka na. Ngayon, gusto mo ang pansit Canton mo, 3,000. 3,000 per bowl. Wow. Yaman, may ganun ba? Di ba nakakaasar yung ganun? May mga yung parang yumaman lang, dapat ang bag, 2 million. Bag lang yun, ha? Di ba? Tapos yung sinabi ni Ate Mer nung nakaraan, yung kandila. Yung kailangan yung kandila, Chanel. Di ba? Louis Vuitton dapat yung kandila. Iboblow mo lang. Di ba? Kandila mo lang sa brownout, Louis Vuitton pa. Di ba? So, dapat, wag tayong di ba? Huwag tayong yayabang. Sabi nga dyan, maging humble palagi and huwag yayabang. Ako na rin, may mga niregalo sa yung alahas, di ba? Mga singsing, ganyan-ganyan. Yung mga singsing dito. Pag nag-worship ka, dapat ganun pa rin, hindi? May mga kwento. Worship. Wag yayabang. Kailangan humble palagi. Naintindihan? Amen? Di ba? Pag nagkakotse kayo, wag nyo gagasgasan yan. Lumayo kayo. Di ba? Huwag kayong ganon. Okay? Dapat humble palagi. And wag makalimot sa Panginoon. Di ba? Yung parang kunwari, pag naging masyado nang busy, dami ng appointment, may secretary na, di ba? Tingnan mo nga, pag kunwari, may mga kayo, i-cancel nyo ang pagsisimba ko. Di ba? Parang lahat, dapat baliktad. Di ba? I-cancel mo lahat, magsimba ka. Di ba? Amen? Amen. Di ba? Huwag makakalimot sa Panginoon. And also, laging maging thankful. Next, laging maging thankful. Di ba? Ano ibig sabihin ng laging maging thankful? Yung parang dati kasi, di ba? Yung kunwari, pag binibigyan ka ng ganito, masayang-masaya ka na. Di ba? Pero dumating yung time, kaya mo nang bilhin yung binibigay sa'yo. Di ba? Maging thankful ka pa rin. Diba? Kahit bigyan ka ng honey dyan, o bigyan ka ng tigli 5 pisong tsokolate, diba? Kung ang tsokolate mo ngayon ay mga libuhin, diba? Maging masaya ka pa rin kapag ina-appreciate ka. And also, mas lalong maging generous. Ano ibig sabihin nun? Yung kasi tayo, makakaranas tayo, diba? Amen. Jesus name. Makakaranas kayo, diba, ng mga pagpapala na hindi nyo pa nararanasan noon. Ngayon, ang warning, ang encouragement ng Panginoon sa atin, mas lalong maging generous pa rin tayo. Di ba? Kailangan bukas pa rin yung palad natin para tuloy-tuloy ang pagpapala. Kasi once na kinlose mo yan, makakatanggap pa ba yan?
Hindi na, di ba? So, dapat mas maging generous. Hindi yung parang lumaki na yung sweldo mo, 'di ba? Mas lalo ka nang umano. Kaya 'di ba may mga ganyan, yung lumapit sa pastor, "Pastor, nahirapan na po akong mag-tithes kasi ang laki na po ng tithes ko, 50,000 na po yung sweldo ko. Nahirapan po ako ibigay yung 5,000." 'Di ba? O maya-maya pinag-pray siya, "Lord, i-demote mo po siya." 'Di ba? "Lord, pababae mo pa." So, uy, wag naman, 'di ba? Pero yun kasi ang lesson doon, kahit ano pa ang matanggap mo, magkano man yan, maging mas lalo kang mas generous. Sabi nga, di ba, may quotation na ganon, kapag daw pinataas daw ni Lord yung ano mo, blessing mo, yung antas ng blessing mo, i-increase mo daw yung giving, hindi yung standard of living. Di ba? Yung giving dapat ang tumataas. Di ba? Hindi yung kunwari, dahil ang taas na ng sweldo mo, yung sapatos mo, no, 20 mil. Di ba? Mga ganyan. Again, wala namang problema sa mga ganon. Pero, hindi na yun nga dapat mas marami pang nabe-bless kapag nabe-bless din tayo. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, giver dapat. And next naman, sambahin ang blesser, hindi ang blessing. Yan. Sino sa inyo ang ganon? Yung mas sinamba na ang TV. Ang ganda ng TV namin. iPhone TV. iPhone TV ba ta? Apple pala. Apple TV. 'Di ba? Wala na, hindi na lumabas ng bahay, nandoon na lang lahat. 'Di ba? Nandoon na lang lagi, 'di ba? Ganun ang pag sinasabing sambahin ng blessing. Pero iba't iba tayo. Ang sinasamba natin yung nagbibigay ng pagpapala, hindi yung pagpapala. Kaya tingnan niyo to ha, sabay-sabay nating basahin. Yung Deuteronomy 8:11 to 18. Kasi si Lord, alam na alam niya na kapag dinala niya ang mga tao o mga anak niya dun sa promised land, posible na may mga mangyari sa kanila. Kaya may warning dito sa Deuteronomy 8:11 to 18. O, sabay-sabay nating basahin. 11. Una, sabi dyan, 1, 2, 3, go. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at tuntunin. Kung kayo'y kainan ng sagana, 13, 14, 15. Siya ang pumatnubay sa inyo nang wala kayong mainom. Nagbukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. 16. Seventeen, kaya? 18. Ayan. Amen. Amen. Yan ang pinaka-mensahe, di ba, sa mga Israelita and at the same time sa mga taong binibless ni Lord, 'di ba? Sabi nga, alalahanin, 'di ba, na ang Diyos ang nagbigay noon. 'Di ba? Huwag mong kakalimutan si Lord. 'Di ba? Huwag kang makakalimot, huwag kang tatalikod dahil pinagpala ka lang. Alam niyo na kasi 'di ba nung nakaraan nag-comment si Carl doon, tapos si JM doon sa video namin sa NHA na gagawing drama, comedy, yung prodigal son. Talagang tinapos ko yun, tawang-tawa ako sa mga itsura nila. 'Di ba? Tapos parang dahil nga pinanood namin ni Ate Marion, bigla kaming napa-rewind, 'di ba? Doon sa mga nangyari. Parang naisip namin, grabe tayo nung nasa NHA pa tayo, no? Parang hindi mo alam kung paano tayong tinaguyod ni Lord. 'Di ba? Kasi ng mga time na 'yon, doon pa lang namin pinagpe-pray si Miko na parang makapasa sa mga exams niya. Si Gerald pa noon, yung parang kasi parang merong 1 year na parang nakapag-stop si Gerald noon. Tapos si Rita, tsaka si Sai, mga estudyante pa lang, mga pa lang. As in, parang iniisip ko, paano kaming mabubuhay noon nung time na
nasa NHA kami. Pero ang galing kasi tinaguyod, 'di ba, tayo ni Lord magmula noon. And parang dito, parang pinapa-remind sa atin ng Panginoon ba na ano man yung mga maranasan pa natin, 'di ba, na mga blessing o kung ano-ano man, saan man kayo dalhin ng Panginoon, huwag niyo siyang kakalimutan. And that is the greatest preparation, yung huwag mong kakalimutan si Lord. 'Di ba, may mga kasabihan ng mga matatanda, ang hindi marunong Ayan. Ano na? Ay, may stiff neck. ang di daw marunong lumingon, may stiff neck. Di ba? Ibig sabihin, hindi makakarating sa paroroonan, hindi ka rin ibe-bless, di ba? Yung ganon. Okay? So, yun yung unang-una. Prepare for God's blessing. Amen? So, gusto niyo yan. Number 2, prepare for God's leading. You need to prepare for God's leading. Sabi ng Awit 31 verse 3, ikaw ang aking kanlungan at sanggalang. Ayon sa pangako mo, akayin ako't patnubayan. Yan. So, ito, di ba, kiniklaim natin na si Lord, siya yung maglilid sa atin. And dito naman, lahat naman, di ba, magmula pa elementary, high school, college, hanggang makagraduate, naniniwala naman tayo na lahat ng estado o level ng buhay natin, nililid tayo ni Lord. Di ba? Meron siya na pinapagawa sa atin, di ba, anumang level tayo meron ngayon, ikaw man ay estudyante pa, ikaw man ay working na, ikaw man or ikaw man ay magulang na, di ba? Pero dito nga, sinasabi ng Panginoon na siya talaga ang nagga-guide sa atin. Ngayon, we need to prepare for God's leading. Di ba? And ngayong taon nga, naniniwala ako na next natin, by faith, di ba, na meron din talagang tatawagin si Lord na magpapastor. 'Di ba? May mga magpapastora, may mga magti-teacher, 'di ba? Mayroong mga magiging prophet, wow, evangelist, 'di ba? Revivalist, 'di ba? Tapos may mga tatawagin syempre si Lord sa mga tawag doon, yung mga companies, and may mga magiging guro sa atin, lalo na this year, 'di ba? Tapos yung iba sa atin, 'di ba, tatawagin ni Lord para sa motherhood and fatherhood. 'Di ba? May mga lalabas na pwedeng January daw or February, 'di ba, na another baby, 'di ba? Tapos meron naman estado na nila yung magiging lola at lola na sila, 'di ba? And dito may sinama ko lang tong picture na to kasi darating din yung time may mga tatawagin sa inyo na yung mentorship na kung saan hindi na ikaw syempre yung maggagabay. I mean yung talagang magpapatakbo ng buhay nila. Kundi kapag lumapit sila sa'yo, doon ka lang magme-mentor. Diba? Parang kunwari sa mga magulang na meron ng asawa at anak yung mga anak nila. Hindi na sila para makialam na, uy, ganito dapat gatas niyan. Uy, dapat ganito ganyan. Dapat mentor na lang sila. Na kung halimbawang sasabihin ng anak talagang kailangan ng tulong, yung ganyan, dun ka lang talaga. And sinasabi kong mentorship pa lang kasi hindi lang din naman talaga sila yung dapat totally mag-alaga ng kanilang apo. Dapat lang, yung parang pag kailangan lang nila, pag natutuwa sila, dun nila aalagaan. Pero yung kunwari, yung sabihin nyo, 24/7, sila na lang yung mag-aalaga. Hindi ganon. Dapat yung mismong nanay at tatay. And sa mga yan, dapat po ready tayo kung ano yung mga gagawin at iuutos sa atin ng Panginoon. So ito, ang mga paraan para maging prepared tayo for God's leading. Unang-una, start with what you have where you are. Ayan, prinsipyo na namin yan noon pa. Diba? Na kung nasan ka man ngayon, anumang meron ka, magsimula ka dyan. Kasi for example nga po, sa mga magpapastor, ako nakita ko yun eh. May mga kasabayan ako noon. Kaya pala, iba talaga din yung mga pangungusap ni Bishop noon. Kumbaga parang meron talaga siyang pinupunto sa amin. Kasi may mga kaisipan pala kami noon na hindi talaga kalooban ng Diyos, tsaka hindi effective. Halimbawa, may mga, kilala kasi kami na gano'n, nakasabayan namin. Ang prinsipyo nila, bago sila magpastor, kailangan, yung parang, ang dami nilang business, ganyan, tapos meron na silang bahay at lupa, parang gano'n. Tapos, basta settled na lahat. Pero, parang, when it comes, di ba, sa biblical principle,
hindi talaga uubra yung ganun. Kasi kapag nag-pastor ka, mag-start ka talaga from the scratch. Talaga, magsisimula ka as in parang walang-wala. Ganon. Kasi kung meron ka ng lahat, di ba? Meron ka na ng ganito, meron ka na ng ganyan, mali, di ba? Kasi hindi mo naaasahan ng Diyos. Kaya minsan may mga tanong ako sa Panginoon na, Lord, bakit ganon? Kunwari, kaming mga pastor na nga lang. Kahit kami na nga lang yung revealan mo nang gagawin mo hanggang January to December para okay na kami. Pero bakit hindi ganon? Bakit hindi lahat sinasabi ng Panginoon? Kasi kapag lahat alam na natin, hindi na natin siya kakausapin. Hindi na tayo magwo-walk by faith, not by sight. Hindi na tayo magtitiwala, hindi na tayo aasa sa Kanya. Di ba? Pero yun nga, ang sinasabi dito, kung ano meron ka, di ba, yun ang simulan mo. Naintindihan? Meron nga, for example, may mga magpapastor din sana na ganon. Na ang una nilang inipon, pera. Di ba? Mga pambili ng instrument, pambili ng ganito. Pero parang later on, they discovered na ay mali pala. Mali pala yung preparation na ganito. Kasi bakit? Ano ang dapat na pine-prepare mo? I-prepare mo tao, i-prepare mo sarili mo. Di ba? Kaya may mga ganun, di ba? Yung magpapastor pero ang inuna, mga instrument, parang ang ending, walang sumama. Di ba? Parang wala tuloy siyang mga kamanggagawa. Di ba? Pero yun nga, again, start with what you have where you are. Di ba? Halimbawa, bagong kasal naman kayo. O kaya naman, yun nga, yung kumbaga magsisimula pa lang kayo sa buhay nyo. Start with what you have where you are. Di ba? Wag mo munang kakakasal nyo pa lang, ay gusto ko, ganito agad. Di ba? Kompleto agad. Ikot ng di ba? Kung san-san, di ba? Yung nagtutupi, yung mga di ba? Start with what you have where you are. Kasi nade-develop naman yan. Lume-level up naman yan. Amen? Amen. Kasi kung ganong klase nga tayo lagi, ganon klase yung pananaw natin, alam nyo, pustahan tayo, walang makakasunod sa Panginoon. Diba? Kung ganon yung lagi nating parang dinidil sa Panginoon, na Lord, hindi, dapat may ganito muna. Diba? Start with what you have where you are. Tapos yun nga, sa mga pagpapastor naman, kung may mga magpapastor na dito, simulan nyo na, magbida-bida na kayo, di ba? Yung talagang maging friendly na kayo. Hindi ka kasi pwedeng magpastor ng, suplado ka. Di ba? Yung kunwari, ayaw mo sa tao, tapos talagang sinasabi mo, hindi, magmula pinanganak ako, inverter ako, di ba? Introvert ako, di ba? Hindi talaga ako palapansin ng tao, hindi ganon. Di ba? Kundi dapat you must be born again. 'Di ba? Baguhin mo ang sarili mo, 'di ba? Magsimula ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, magsimula ka na. 'Di ba? Kung nakikita mo yung sarili mo na 'di ba, magiging revivalist ka, mag-practice ka na. 'Di ba? Sa It's Supernatural, parang may calling kasi siya na maging revivalist, bata pa lang siya. O anong ginawa niya? 'Di ba? Pinila niya yung mga teddy bear sa harap niya. Fire! Fire! Ginaganon niya, talagang nagpa-practice na siya. Yung mga teddy bear tuloy niya, 'di ba? Nagtutumbahan. O, talaga naman, nung lumaki siya, ganun na ginawa, tao na talaga, fire, fire, fire. Kaya dapat, i-ready mo na yung sarili mo. Diba? I-prepare mo na. Amen? Diba? O, sino dito, umaasa ka talaga, magkakaroon ka ng, top, magkakaroon ka ng medal. Diba? Mag-practice ka na. Ayusin mo na agad pag-aaral mo. Diba? Huwag kang maging late. Diba? Huwag ka tatamad-tamad gumawa ng assignment. Mag-aral kang maigi. Amen? Di ba? Pwede ba yun? Ina-expect mo, ay, sa graduation, ako ang itatanghal na summa cum laude. Di ba? Tapos late ka pumasok. Ginigising ka ng nanay mo, ayaw mong gumising. Pwede ba yun? Di ba? Cum laude ng nanay. Pero cum laude ng university, hindi. Di ba? Kaya, naintindihan? Amen? Mag-prepare, ayusin ang sarili. Di ba? Sunod naman, maging open sa mga bagong lesson o matututunan. Kaya di ba, leaders are readers. Dapat nagbabasa-basa. Diba? Sabi, maging willing mag-undergo ng training. Sa amin lagi, sabi ni Bishop noon, kung magpapastor kayo, dapat maging janitor muna kayo. Sabi, dapat daw maranasan niyo yung ganon. Tapos si Perry Stone naman, tinanong siya ng mga iba't ibang Bible scholar, paano maging great na pastor? Sabi niya, gusto mo maging great? Akala nila, ang daming sasabihin. Clean the toilet. Sabi ganon. Maglinis ka ng CR. Parang, linis na CR. Diba? Yung pala kasi, tuturuan ka nun mag-humble talaga. Diba? Kaya praise God sa mga, nagsusunod sa Panginoon dito, mga nagpa-practice na. Next naman, mag-aral and magbasa-basa.
Ako nung kinasal po kami, nung nagpakasal kami ni Ate Mer, ako praise God talaga. Ang ikaka-thankful ko sa buhay niya, mabasa talaga siya. Pinag-aralan niya paano bang maging wife, paano maging ganyan. Tapos sinishare niya na lang sa akin yung paano bang maging husband. Kasi hindi ko naaral eh. Siya na lang yung nag-share. Dapat pala ganun. Ako naman, dahil nga nabasa niya, ganun ba? Okay. Diba? Kaya, naka-benefit din ako sa mga binasa niya. And dahil sa binasa niya, nakita ko, parang as the years go by, nagiging better wife siya. What? Ako naman, di ba? Parang sa akin lang nagiging better husband ako. By faith, di ba? Parang ganon. Kasi nagbabasa-basa. Di ba? Nag-aaral-aral, di ba? Na dapat pala, ganito, ganyan-ganyan. Di ba? And alam ko naman, bawat isa sa inyo, narinig nyo naman, di ba, yung mga tinuro ni Ate Mer sa inyo na dapat pala, ganito ang asawang lalaki, ganito ang asawa't babae. So, dapat kung papasok ka sa ganito, mag-aral ka na. Di ba? Kunwari, parang mo na, may nag-propose na sa'yo itong year, di ba? O mag-aral ka na, paano bang magsabi ng yes? Dapat ba bukang-buka yung bibig? Yes! di ba? O, yes. Ganon, di ba? Mag-aral ka. Di ba? Paano bang magganto, ganyan. Naintindihan? Amen? Di ba? Hindi yung, dapat sa YouTube, ka, paano magluto ng pochero? Ayan. Paano magluto ng kaldereta? Di ba? O malalaman mo yung pinakasalan mo palang hilig sa ganito, di ba? O aralin mo. Naintindihan? Sunod, maging ready, spiritually, physically, mentally, emotionally, tsaka financially. Lalong-lalo na nga daw, di ba? Diyan talaga, kunwari sa pag-aasawa. Then, kailangan, handa ang puso, handa ang isip, handa ang spiritual na buhay, at handa ang bulsa, di ba? Handa ang wallet, di ba? Kasi yun yung laging sinasabi ni Alfred eh, di ba? Ano papakain ko sa kanya? Pag-ibig. di ba? Parang may mga pagkakataon na gano'n na minsan may mga parang kino-consider din tayo na gano'n. And sabi, obey God and leave all the consequence to Him. Yung yung sumunod ka lang sa Panginoon pag nilid ka. Tapos isipin mo siya nang bahala, di ba? Talagang pagkatiwala mo sa kanya. And again, di ba, kaya nga ang ganda nung OPM, panoorin niyo yon, di ba, yung message ni Ate Mer, yung tungkol naman sa papanong makinig sa boses ng Diyos. Na what if may sinabi siya sa'yo, di ba, so dapat sumunod ka lang, obey God and leave all the consequence to Him. Na, halimbawa, pag inutusan si Mira, magpastora ka sa Zimbabwe. Yan, sunod ka lang. Kahit ano mangyari. Alona, mag-mission ka, di ba? Sa Libya. Okay, ikaw, Tenten, pastora ka sa Pakistan. Ikaw naman, Althea, pang-Afghanistan, ang beauty mo. Kaya doon ka, yaman, Afghanistan. di ba? So, ganun. Dapat, obey God and leave all the consequence to Him. Kaya nga, kunwari, pagtatanungin nyo sila mama noon, yung mga nauna kong kasama sila, Kuya J, parang dati talaga yung parang sinasabi magpapastor daw ako, parang iniisip ko talaga, hindi ko talaga ma-imagine. Yung, magpapastor ako. Tapos dun sa NHA, dun pa sa kung saan ako galing, di ba, may maniniwala ba sa akin dun? Di ba, nakita nila ako bilang apo, bilang ganyan, di ba? Yun kasi yung palayaw ko noon. Nakita nila buong buhay ko noon, paano silang maniniwala? Pero yun nga, sumunod lang ako. Parang nung una, parang wala pa akong kapagmamahal. Hindi ko talaga sila mahal pa noon. Pero gulat ako, parang nung nagpastor na ako, nung step in, nung na ako, sabi ko, ba't ganito parang namamahal ko na yung mga tao, parang mahal ko na sila. Di ba? Parang love ko na sila. Di ba? Parang unti-unti mo na silang minamahal. And ganun yung ginawa sa akin ni Lord. Na minsan, totoo nga talaga yun, di ba? Na it's not about your feelings. It's not about your nararamdaman. Di ba? Ang mahalaga doon, yung obedience. Yung sumunod ka lang. And then, kumbaga, everything will follow. Amen? Natouch nga ako nung niragaluhan ako nung tatlo, si Prin, si Ron, tsaka si Riri. Yung Jeje group. Ayan. Tapos, nakakatuwa yung mga letter nila. Tapos, may isang nag-impact sa akin na letter ni Aaron. And
para sa akin, aminado naman ako doon. Sabi ko nga rin noon kay Dexter, sabi ko, ako naman, yung parang pastoral, approach ko, hindi mala intelligent na yung parang, ako sa sarili ko, parang feeling ko hindi talaga ako intellectual. Tas na-touch ako dun sa sa letter nga ni Aaron na sabi niya, hindi po ako sa mga malalalim na sermon o sa message na bago o na-touch yung puso ko. Doon po ako na-touch sa yung parang pakikisama nyo sa amin, yung parang yung paano namin daw sila pinakisamahan, pinagpastoran. Na minsan, 'di ba, parang oo nga naman, hindi madalas ganun yung 'di ba, parang magpapabago sa mga tao, kundi parang how you love them, paano mo silang parang inalagaan, paano kang nag-show ng care sa kanila, doon talaga sila matatouch. 'Di ba? Parang yung sa isang kwento na merong isang pastor, di nag-preach siya, tapos meron siyang napansin na pabalik-balik. Tapos later on, nagba-Bible study sila. Parang tinanong siya, bakit ka nagpabalik-balik sa church na to? Dahil ba sa turo? Sabi niya, actually, hindi po dahil sa turo niyo, dahil po sa ginagawa niyo. Parang ganun. Dahil po sa pag-show niyo ng love sa mga tao. Kaya po ako pabalik-balik. Parang ganun. Parang na-encourage ako na, oo nga, no? Kaya nung nakaraan, nagtatanong ako kay Berna. Sabi ko, Berns, mag-OBS pa rin ba ako? Kasi ang nagtatalo naman sa isip ko, kung ako yung pastor na yung kumbaga parang, yung sa pag-show ng care, parang itutuloy ko ba yung pag-OBS? Parang may ganong, kaisipan sa akin na, na payag ba ako na hanggang screen lang ako makikita o dapat puntahan ko sila, ganyan. Kaya yun, parang, thank you sa mga letter, di ba? Na ganon, yung parang sumunod ka lang, then mahalin mo lang yung mga tao, parang talagang ipakita mo sa kanila kung paano ka ring minahal ni Jesus, then everything will follow. Amen? Yung, parang ako rin, akala ko noon walang sasama sa akin sa pagpapastor ko. Then nagulat ako, isa-isa na silang mga nagsabi. Yan, una talaga si Miko nagsabi, Pastor, I love you. I love you. Talaga sasama ko sa'yo, ganyan-ganyan. Where you go, I'll go, ganyan-ganyan. Hanggang sumama na yan. Sila Ate Mer, sila Teacher Grace, sila Rachel, sila Gerard, mga ganyan, sila James. And yun nga, and yun, di ba, parang nakakatuwa na isipin. Ako, kada binabalikan ko yung noon, parang nakakaiyak, parang nakakasente nga, na praise God, ganun tayo tinugon at tinaguyod ni Lord. Simply because, bakit? Sumunod tayo sa leading ni Lord. 'Di ba? Nag-prepare lang tayo sa leading. Kaya, man yung leading sa inyo ni Lord, huwag kayong matakot. 'Di ba? So, sumunod lang kayo sa Panginoon. Amen? Amen. Pangatlo, prepare for God's anointing. Yan, sa outpouring ng Holy Spirit. Ito rin, sobrang gusto rin natin to. Sabi ng Joel 2:28, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain. Excuse me. Ang inyong mga kabataang lalaki. So makikita nyo dyan, ipinangako, di ba, na ibubuhos talaga ang banal na espiritu. Saan? Sa lahat. Lalaki, babae, sa lahat ng may laman. Di ba? O, i-touch mo nga yung katabi mo, may laman ba yan? So, kandidato yan sa pagtanggap ng anointing at ng banal na spirito. Di ba? So, kaya ngayon, di ba, paano tayong magpe-prepare sa anointing ng Panginoon? Una, number 1, cleanse yourself. Ayan, ihanda mo, sarili mo. Di ba, naalala niyo yung kapag si Lord makikitagpo siya sa tabernacle o kaya naman sa templo, anong sinasabi niya sa mga tao? Diba? Maligo kayo. Linisin ang sarili. Hugasan ng mga kamay, ang mga paa. Diba? Huwag hahawak ng mga maruruming bagay. Diba? Huwag i-touch yung mga unclean. Ibig sabihin nun, linisin. Diba? Kaya ngayon, halimbawa, ikaw, gusto mo na ma-anoint talaga, cleanse yourself. Diba? May preaching tayo na gano'n, yung parang, yung minsan, yung pinagpe-pray natin kay Lord na, Lord, sige na, tanggalin mo na sa akin to. Tanggalin mo na yung mga pagmumura ko. Tanggalin mo na sa akin yung mga ganito ngayon. Diba? Tapos may mensahe na, ay, hindi ako magtatanggal niyan. Ikaw, tanggalin mo. Diba? Tanggalin mo yung pagmumura mo. Tanggalin mo yung mga... Parang, minsan kasi, may part ang Diyos, pero may part din tayo. Diba? You need to prepare.
Di ba? Kaya nga nung nakaraan na message natin, for example, prepare natin lahat. Prepare natin yung church, yung lugar, di ba? Linisin natin. Di ba? Ganon din yung mga sarili natin. Kasi nga daw, for example, ikaw, kunwari si Ella, iinom ka ng iced tea, Ella, sarap-sarap ng iced tea, oh. Tapos lamig-lamig pa, di ba? Sino yung may gusto ng ganon? Si Tenten, Coke ang gusto niyan. Di ba? Tapos, payag ka, Ella, isasalin sa sa baso na may mga kitikiti, may mga langaw-langaw, may ipis, ganyan. Di ba? Iinom ka ng napakalamig na iced tea doon. Di ba? Baliwala na lang kung ganyan lang lalagyan. Di ba? So, kung ganun tayo, how much more ang Diyos? Di ba? Kaya minsan may mga tanong sa atin na, paano nga kung i-anoint ni Lord, di ba? Na kung ganyan-ganyan. Pero syempre, una nga, prepare yourself. Unti-unti mo, nalinisin yung sarili mo. And also, surrender your heart to the Lord. Huwag kayong malito, ha? Akala ko ba si Lord ang naglilinis? Ba't ngayon, linisin daw ang sarili? Pero yun nga, may part ang Diyos, may part ka rin. And surrender your heart to the Lord. Ibig sabihin nito, ibigay mo sa Kanya ang lahat ng pamamahala, and the Lord will anoint you. Anoint you. Sunod naman, be willing and available. Ito, napakahalaga nito. Di ba? Na kapag willing ka, tapos available ka pa, yan ang ina-anoint ni Lord. Yan nakakatuwa, di ba, nung una, yung mga nagda-drums dito, parang, ano ba? Di ba? Yung mga parang, lalong-lalo na nung kakaalis lang ni JM, ni Pastor JM, di ba? Parang hinahanap mo yung, palo nila. Pero ngayon, di ba, hindi mo napansin, wow, praise God, mga anointed na rin yung mga drum set natin. Yung mga drummer, di ba? Kasi habang habang nagpa-practice ka, habang nagiging willing ka, habang nagiging available ka, di ba, ina-anoint ka palagi ni Lord. Kaya, pansinin nyo, hindi ma-anoint ni Lord yung laging may dahilan. Yung laging may excuse, di ba? Yung kunwari, uy, kanta ka sa choir. Kasi may po ko. Uy, tugtog ka. Kasi po may gagawin ako. Di ba? Yung mga nagdadahilan. Di ba? Pero, kunwari, again hindi naman sa para comparison. Kumbaga parang minsan, sila rin, kahit sila, napapansin nila yun, ba't siya ang anointed niya na kumanta? Di ba? Kaka-practice Kakapunta ng kakapunta, di ba? Salang ng kakasalang, di ba? Diyan ka i-anoint ni Lord. And naalala ko nga yung sinabi ni Ate Beck sa amin dati, na bakit daw mas maganda na kapag kunwari nila-line up, kunwari yung sa Tabernacles, ang nila-line up yung mga matatagal na. Bakit kaya? Kasi may anointing sa longevity. Ibig sabihin, pag mas matagal na kay Lord, mas matagal nang naglilingkod kay Lord, lalong-lalo na kung tapat pa, di ba? Mas tumataas daw kasi yung anointing nun. Di ba? Kaya yun, yung dapat nating isipin, be willing and available. And also, do your best. Yan. Kapag ikaw ay nagtatamborin, kapag ikaw ay kumakanta, do your best. Amen? Pag nagpe-praise ka, do your best. Di ba? Gagets nyo? Di ba? So, paano magtamborin pag best? Alam nyo na, napipicture out. Di ba? Paano mag-plug ng best? Talagang yung kahit katabi mo, natatamaan. Best yun. Di ba? Paano mag-choir ng best? Talagang bukang-buka yung bibig. Di ba? With no reservation. Di ba? Kahit yung lamang loob kita. Di ba? Yung talagang kahit hanggang doon, nababato yung boses. Naintindihan? Hindi yung pabebe, ganyan. Hindi yung pakipot pa. And also, next naman, basa ng Bible. Kasi may anointing din sa pagbabasa ng Bible. Di ba? And ngayon nga pong Bible month, we need to return sa pagbabasa natin ng Bible. Di ba? And maging mapagpuri at mapagsamba. Sabihin natin, hallelujah! Yan. At ang sample nga nito, naalala nyo yung 120 disciples sa upper room, na bakit sila inanoint ni Lord? Kasi available sila. Diba? Araw-araw sila nananalangin. And at the same time, nagpupuri sila sa Diyos. Sumasamba sila. Kaya nung dumating na yung kapuspusan, pinrapisay sa Joel 2, naganap sa Acts chapter 2 din. Diba? Nung time na ginawa nilang available ang sarili nila, araw-araw nananalangin sila. Bumaba ang banal na spirito. Kaya ngayong 2024, alam niyo ang kiniklaim ko,
na habang ginagawa nyong available ang sarili nyo, habang pray kayo ng pray, sinasaliksik nyo ang Bible at si Lord, di ba? Ay pupuspusin kayo ng banal na spirito. Yung dating hirap na hirap kayo, na parang may struggle talaga. Alam nyo, pag dumating yung oil ng anointing, dudulas ang lahat. Magiging smooth ang lahat. Di ba? Hirap kang magmahal, dudulas ang lahat kapag na-anoint ka. Di ba? Anointing makes all the difference. Kapag na-anoint, lahat magiging madali. Amen? So, yan yung pangatlo. And last na lang, and napaka-important na preparation natin this coming year, this year, di ba? Ay pang-apat, prepare for Jesus coming. Una, prepare for God's blessing. Pangalawa, prepare for God's leading. Pangatlo, anointing. And pang-apat, prepare for Jesus coming. Kasi sabi nga ng Matthew 24:42, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Diba? Hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. That's why, diba? Kaya dapat, maghanda tayo. Kaya sabi nga dito sa ating, ito, nilagay ko lang to kasi parang talagang tinouch nito ang puso ko. Sabi dyan, over time, life will test and reveal who among Jesus' followers is prepared and ready and who is not. Alam nyo ba yon? Na, alam nyo, over time daw, yung buhay natin, ito daw ang magtetest at magre-reveal sino daw talaga ang handa, di ba? Sa pagdating ng Panginoon. And alam nyo, dyan pa lang, sa unang praise pa lang yan, masyado na akong parang ang dami ko nang naisip bigla. Kaya pala nung time na si Bishop, pastor pa lang namin, pinagpapastoran kami dun sa Mission House. Alam nyo, ang sinasabi niya sa amin dati, ang dami-dami namin nun pero ang lagi niya sinasabi sa preaching niya, dito nga sa atin, bilang lang sa kamay, yung mga may calling, bilang lang sa kamay, yung mga talagang sumusunod sa Panginoon. Parang naisip ko, dami-dami namin dito, tapos sasabihin ni Bishop, bilang lang sa kamay, yung mga totoong sumusunod daw kay Lord. Pero alam nyo, ang nakita ko nga, nung nag-10 years na yung church, nung nag-15 years na, parang, oo nga, totoo nga yung sinasabi sa amin ni Bishop noon. Di ba? Na parang kahit sa sobrang dami namin noon, iilan lang talaga yung tumagal. Di ba? At pumasa sa mga testing. Yun talagang kahit hanggang ngayon, nandun pa rin, naglilingkod pa rin sa Panginoon. And yun ang prayer ko nga. Di ba? Sa bawat isa, na bawat isa sa atin is dumating sa punto na yung ang solid-solid natin to the point na hindi na talaga tayo tatalikod kay Lord. And sabi nga dito, for Matthew, ano bang ibig sabihin ng readiness para sa kanya? Kaya mahalaga, mabasa niyo yung Matthew, Book of Matthew. Sabi niya, for Matthew, readiness means living the quality of life described in the Sermon on the Mount. Saan niyo mababasa yan? Sa Matthew 5-7. Naalala niyo yung Beatitude? Blessed are the meek, blessed are the pure in heart. Diba? Yun yung mga, blessed are the poor in spirit. Yun yung mga dapat na isapamuhay natin in order for us to be prepared. And throughout His gospel. Sabi, being ready din involves the performance of good works. Yan, di ba? Dapat maging ilaw at asin ka ng mundong ito. Dapat, kung ready ka sa pagbalik ng Panginoon, gumagawa ka ng mga mabubuti. Di ba? And also, abstinence from bad behavior. Yung umiiwas ka sa mga masama na gawain. Diba? And nung OPM, kung umattend kayo, yun yung mga sinasabi ni Ate Mar na mga masamang gawain. Diba? Yung pangangopya, diba? Yung mga pangchichismis. Diba? Iiwasan natin lahat ng yan kung gusto natin na maging prepared. And also, love for enemies. Sino sa inyo, kahit kaaway nyo, mahal nyo? Yan. Kung kayo yan, ibig sabihin, prepared kayo sa rapture. Pero kung hate na hate nyo pa rin, yung kaaway nyo, diba? Talagang nanggagalaiti kayo, lumalaki pa rin butas ng ilong nyo. Sa pagkamuhi, di ba? Pagkagalit sa kanila, yan, kailangan mag-sorry ka na kay Lord. Lord, kailangan mamahal ko na to. Kailangan tulungan ko nyo na po kung mahalin siya. And also, love for other Christians. Yan, mahal mo dapat yung ibang mga Kristiyano. Hindi yung, taga-proper sila, taga-main sila, ito lang, tayo lang magmamahalan. Taga-ano sila,
Di ba? Dapat nagmamanifest din sa atin na mahal natin yung mga Kristiyano. Kaya nga nakakatawa nung nag-youth kami nung Tagaytay. Nag-youth kami, baliktad. Nagtagay kami ng mga youth. Natuwa kami doon kasi nagkakantahan lang kami ng una. Kaya kanta-kanta sila. Maya-maya, may mga Christian din pala doon. Naggayahan na rin. Kumanta na rin, nag-circle. Tapos mga praise na rin. Tapos nung nag-games na kami, maya-maya, ay, nag-games na rin sila. Parang, nakakatawa naman to. Na parang, iniisip ko nga, parang isipin mo maigi, paano kaya kung lahat ng mga tao, di ba, parang ganon, kunwari sa isang lugar, lahat ng mga tao sa Tagaytay, Kristiyano, tapos nagmamahalan, no? Di ba? Uy, pasali nga dyan sa, sa zipline. Di ba, parang, wala, di ba, parang, parang wala kang makikitang gulo, wala kang makikitang nag-uunahan sa CR, maka-CR lang, ganyan. Yung parang lahat nagkakaunawaan. And the forgiveness of others. Ayan, ito, ready ka daw sa pagdating ng Panginoon kapag mapagpatawad ka. Sabi mo nga sa katabi mo, mapagpatawad. Ayan, di ba? Yung hindi ka nagkikimkim ng sama ng loob, di ba? Sino sa inyo, ayan, may plano na naman kayong kumimkim ng sama ng loob tapos aalisin nyo ulit sa December pag nagpagod service. So, alisin na natin yon. And ako nga, natutuwa ako kasi parang ngayon ko palang nakita, parang naisip ko, sabi ko, ngayon nakakatuwa talaga kasi parang feeling ko talaga, yearly, nagde-develop yung mga ugali ng mga tao. Parang lalong-lalo na kung nag-i-stay ka sa church, ha. Kasi minsan may mga tinitingnan ako dito na parang iniisip ko, dati ganito siya. Pero ngayon, nakakatuwa na, nakaka-bless na. Di ba? Dati, ito, buraot to. Diba? Pero ngayon, siya, giver na siya, ganyan-ganyan. Parang nakakatuwa na may mga binabago sa atin ang Panginoon. And sabi nga, sunod naman yung unhesitating faith, yung hindi ka nahihiya, hindi ka nag-aagam-agam, di ba, sa pananampalataya mo. And loyalty to Jesus. Sabi nyo nga, loyalty to Jesus. Ayan, ito yung prayer ko din, na bawat isa sa atin, maging loyal kay Lord. Yung Kanya lang, di ba? At kahit kailan, hindi ka talagang dadaigin ng kung sino. Amen? Yung kahit may mga offer dito, Gab, offer ka namin. Doon, kasama mo si Alden sa susunod na movie niya. Okay lang? Diba? Sunod. Diba? Parang alam ni, kaso may Sunday yun eh. Diba? O dapat, talagang di pagpapalit ni Alden. ni Gab, si Alden. Ni Gab, si Lord. Diba? Kumbaga, dapat talagang may siya. O sa mga natin. Ito, nung December, na kami, na ako kinabahan nga ako sa mga youth nung December kasi parang lalo nung December ang daming mga alok sa di ba? Sa school, tsaka ang daming mga pinapagawa, mga jingle, mga gawa ng ganto, ganyan. To the point na yung iba hindi na nakaka-attend ng care group. Pero nawa, di ba? Dahil nga alam na natin kung ano yung mga dapat gawin, pag-pray na natin yung mga ngayon pa lang yung mga schedule na maayos, di ba? Tapos yun nga, yung mga may alok, parang may mga pumapasok sa mga CAT, ganyan, may mga ganyan. Parang dapat, tignan natin kung sino ba yung mas mahalaga. Ano ba yung mas mahalaga, di ba? Na dapat maging loyal pa rin tayo kay Jesus, di ba? Nag-uusap nga kami nung nakaraan na, for example, may mga kaklase kasi kami na pumasok sa CAT, tas naging officer pa, sa school. Parang later on, hindi naman nila na pakinabangan yung pinasok nila doon. Kaya parang sa isip-isip ko, dapat kung magiging sagaba lang siya or distraction sa parang paglakad mo kay Lord, parang better na mas piliin mo pa rin si Lord. Okay? Amen? Amen. Sunod naman, sabi nga, this is God's plan for our life, which when followed leads to the love, joy, peace, and hope, which so many of us are seeking. Tapos, ito rin, sabi nga dyan, at the beginning of the journey of faith, tingnan nyo ito maigi you can't really tell the followers of Jesus apart. Sabi, they all have lamps, they are all excited about the wedding, they all know how to sing, Lord, Lord. Pero, makinig, the longer the journey of faith, the later at night it gets. The clearer it becomes who is wise and who is foolish. Kaya dati, para kaya minsan may mga
sinasabi sa amin si Bishop na, ay, hindi ako nai-impress sa mga ganyan-ganyan. Di ba? Ako talaga, kahit naman sa amin parang minsan kami, dahil nga mga pastor na kami, hindi na kami nai-impress sa mga pasiklab. Sa mga, yung alam mong show lang, yung parang ang kinaka-impressa namin, yung talagang hanggang dulo, faithful. Di ba? Kasi may mga ganon, yung parang, yung parang rocket lang daw na Kristiyano. Yung ang bilis na, shung! Pero ang bilis naman na, pumutok, di ba? Tapos pagputok, maya-maya, wala na. Di ba? Ganon yung fireworks, di ba? Ang ganda sa una, di ba? Parang pagkatapos, wala na. Di ba? Parang ganon din daw yung mga Kristiyano ngayon, na in Jesus' name, hindi tayo ganon. Amen? Na hanggang dulo, andyan ka. Di ba? Yung mga nakikita nyo po na choir, yan, tignan nyo yun, bantayan nyo po yan. Yeah, pero nakakatuwa, praise God, I seal it with the blood and spirit of Jesus. Di ba? Dumadami na ulit sila. Ang faithfulness dyan, di ba? Yung hanggang kailan? Hanggang, di ba? Hanggang makita si Lord ng mukhaan, andyan. Di ba? Nag-start ng, Amazing Grace, how sweet. Di ba? Mag-e-end ng hanggang, Amazing Grace. Di ba? Kasi yun ang faithfulness. Yung hanggang dulo, ginagawa mo pa rin yan. Naintindihan? Di ba? Kaya yung katabi mo, tanongin mo, hanggang rapture ba kasama kita? Di ba? Dapat hanggang rapture na to, hanggang langit. Di ba? Hindi yung parang, nakikita ko lang sarili ko, pagka-graduate, wala na. Di ba? Pag may work na, wala na. Di ba? Kaya yun yung sinasabi ko na huwag kayong yayabang. Kasi may mga ilan, di ba, nagka-work lang, wala na rin kay Lord. Ano ba naman yan? Kala ko ba nothing shall separate us from the love of God? Nagka-work lang, wala na. Di ba? Kaya ganon. Hanggang pagdating ni Lord, dapat andyan ka. Naglilingkod ng masaya, ng tapat, di ba? Hanggang wakas. Di ba? Kasi sabi ng Bible, ang tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen? Ito, heart to heart talaga ito. Kasi gusto ko hanggang dulo, andyan kayo. Amen! Amen! Di ba? And sabi nga, dito sabi, who is prepared and who is coming with their own plans, who is ready to ride the wave of God's intervention and action, and who will be left standing on the beach, who will be invited into the wedding banquet, and who will be shocked to discover they have been shut out regardless of their claiming the right confession of faith. Kaya dito, sana isa tayo dun sa mga masasabihan, di ba? Ng well done, good and faithful servant. Enter now into the joy of the Lord. Kaya sabi nga dito, as followers of Jesus, we are in the language of the parable. To be likewise bridesmaids who are ready at any time to respond to the call of the Lord. Kaya ang tanong, how prepared are you? Diba? Kaya ano yung mga ipe-prepare natin, lalong-lalo na this year? Prepare for God's blessing. Amen? Ready na ba kayo na punuin ang pagpapala ng Diyos? Amen? So maging ready tayo. Sunod, prepare for God's leading. Sino man sa inyo ang tawagin ng Panginoon, magpastor, di ba? Magtrabaho, mag-aral sa ganito, di ba? Mag-mission sa ganito, mag-ano ka lang, magsumunod ka lang, di ba? And everything will follow. Pagpapalain ka ng Diyos. Sunod, prepare for God's anointing. Di ba? Alam nyo, habang nandyan ka, kunwari si Jess, kanta siya ng kanta kay Lord. Hindi namamalayan ni Jess, habang kanta siya ng kanta kay Lord, yung anointing niya nadadagdagan. Pero halimbawa si Jess, kinancel niya, Pastor, ayoko na kumanta. Makakancel din yon yung anointing. Kaya dapat dyan ka lang. Di ba parang yung timba, pag binuksan mo yung gripo, shhh, ang mangyari sa timba, mapupuno, mag-overflow, aapaw. Pero once na tinanggal mo yun doon, wala na. Pag ginamit siya, pag binuhos siya, wala na, empty na siya. Kaya ang maganda, andun ka lang. Parang timba natin dyan sa CR, di ba? Andun lang siya. Di ba? Na pwedeng gamitin ni Lord, pwedeng mag-umapaw. Diyan ka lang. Di ba? Wag kang aalis kay Lord. Abide in Him. Amen? And last, prepare for Jesus coming. Kasi pwedeng dumating si Lord mamaya, ngayon, bukas. Ang mahalaga, prepared ka. Amen? Kaya ito, John 14, 2-3. Ano sabi dyan?
Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ako na-touch nga ako kay Papa at kay Mama nung nakaraan kasi talaga sila gustong-gusto nilang matapos na yung bahay ni Risa at ni Ison dun sa taas namin. Parang naisip ko dito, parang naisip namin ni Ate Mer, kasi si Papa, tatay siya Tapos lalabas pa si Faith. Lalabas pa yung apo nila, yung yung anak ni Risa, di ba? Parang dapat ready. Ready na ang lahat, prepared na ang lahat paglabas ni Faith. Parang iniisip ko, ganun yung ugali ni Papa na dapat maihanda ang lahat. Maihanda na para kay Risa lahat. Parang naisip ko, how much more yung tatay natin sa langit? Natatay natin kasi siya Ngayon, pagdating natin doon, gusto niya prepared ang lahat. Ready ang lahat. Yung mansion natin, yung silid natin, everything is fine, everything is good. 'Di ba? Ngayon ang tanong dito, si Lord handa siya. Ikaw handa ka ba? 'Di ba? Kaya sa umagang ito, magkaroon ka ng resolution na itong year na to, lahat ng 4 na yan ihahanda ko. Magre-ready ako sa blessing ni Lord. Kailangan man ang matanggap ko, humble pa rin ako. Aasa pa rin ako sa Kanya. Kailangan ready ako, man ang ipagawa niya sa akin. Kung kailangan ko bang magbukas ng another outreach, di ba? Kung dapat bang mag-daughter church ako, ganyan. And prepare for God's anointing. And also, prepare for Jesus coming. Last na to, ika nga ni Louis Perry Schaffer. Ayan, sabi niya dyan, heaven is a prepared place for a prepared people. Diba? Kaya kung handa na ang langit, dapat po ay maging handa tayo. Amen?